Sa lahat ng mga nakaraang mga buwan ay we focus on the Christian living. Di ba? Kung matatandaan natin, yung mga mensahe ay patungkol po sa buhay ng isang mananampalataya. It's about Christian living. And we thank the Lord dahil ang dami nating natutunang mga prinsipyo. Okay? Mga prinsipyo na kung saan kailangan natin i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? And, of course, ngayon na po ay gusto kong magbahagi ng isang bagay na kung saan ito ang makakatulong, gagabay sa bawat isa sa atin para patuloy po na yung mga prinsipyo sa Biblia, yung mga prinsipyo na nanggaling sa Diyos ay mananatili. Hindi lang mananatili sa atin, kundi kailangan pagyamanin pa hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Hesus. Okay? And as a matter of fact, ito po ay promise. Okay? Pangako ng God the Father sa lahat ng mga totoong mananampalataya. At kung ito po ay pangako, 100% ibibigay niya. Siyempre, ang tao, kung minsan, ang pangako ng tao ay, ano yung mga kasabihan natin, narinig natin? Kung minsan, ang pangako ng tao ay, napapako. Palapit na naman ng no? Ang dami nating mapakinggan na mga pangako. Di ba? Ang daming mga pangako ngayon na napapakinggan natin. Marami nang nag-file sa kanilang mga COC. Yan. So, maging aware po tayo. Ang daming nangangako. Okay? Pero ang Diyos, kakaiba. When God promised, absolutely, He will do it. Amen. Ayos? Maniniwala kayo doon? Kasi kung naniniwala ho tayo, of course, tatanggapin natin. Yan. Ganito ho yan. When God promised something sa kanyang mga anak, tutuparin niya. Pero nakadepende sa kanyang mga anak. Yan. Kung nakahanda ba siya, naniniwala ba siya, upang tanggapin ang pangako ng Diyos. Yan. Kasi itong pangako na ito ay very important, very significant sa mga huling araw. At tayo ngayon ay nasa mga huling araw. Yan. Napakahalaga ito sa buhay ng mga mananampalataya sa mga huling araw na ating pong kinalagyan ngayon. This is very important. So, mayroong the part 2 and part 1. So, ang gagawin ko ngayon ay ibabahagi ko yung part 1. Okay? Mag-focus po tayo sa buhay ng ating Panginoong Hesus. As man and as God. Pero focus tayo doon sa bilang isang tao. Yan. By the way, ang pinaniniwalaan natin na sinasabi ng banal na kasulatan, okay, patungkol sa ating Panginoong Hesus, hindi kami ang nagsasabi, kundi ang the Word of God. Kasi lahat po ng ating pong pinaniniwalaan at ating pong pinaninindigan at ating pong isinasabuhay ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi yung sinasabi namin. Kasi ang sinasabi namin, it is the Word of God. Kaya kung kami nagsasalita dito, sana ho, maintindihan ninyo na hindi nanggaling sa aming kaalaman. Hindi nanggaling sa aming pong pananasaliksik sa mga bagay-bagay sa mundong ibabaw, kundi ang aming pong ibinabahagi ay katotohanan lamang. Only the truth and nothing but the truth. Ayos?
Nakakaintindihan natin dito? Walang iba kundi ito. Wala nang iba. Kaya kung minsan, hindi natin maiwasan, by the way, ang salita ng Diyos ay parang pagkain yan. Di ba? Meron tayong iba't ibang klase ng pagkain. Napag-aralan natin yan. Go, glow, grow. Meron pang 4. Glory. Ay, hindi. Joke lang. Sister Glow. Okay? So, merong go, glow, grow. Ay, kailangan natin lahat yon. Pag gulang ang kinakain mo, ay wala. Go ka na lang. Di ba? Hindi balanse. So, kailangan balanse ang kinakain natin. Kaya may gulay, may prutas, may kanin, may karne, at iba pang mga masustansyang pagkain. Hindi ho ba? Yan. Kung minsan, maraming tao ayaw nila ang ampalaya. Tama ba? Sino may ampalaya dito? At isang buwan, pakakainin natin ng ampalaya. Titingnan natin. Kasi, halimbawa, kung how many years na hindi ka nakain ng ampalaya, naipon yung ampalaya na dapat mong kainin. Okay, naipon yun. Pag 10 taon na hindi ka na kumakain ng ampalaya, nako, kailangan kumain ka ng 1 buwan puro ampalaya. Okay? Kasi kailangan natin yung mga vitamina na nanggagaling sa ampalaya. So, the Word of God, ganun ho. Kailangan may ampalaya, ayan, may karne, may gatas, may prutas, grapes, o di ba? Yan. So, kailangan natin yan. Kaya kung minsan, pag when we share about Christian living, nako, ang dami pong nasasaktan. Mapait. Masakit. Pero yan po ay para po sa atin. Amen? Ayos? Naintindihan natin? Kaya pag may mga salita ng Panginoon na talagang nasaktan ka, ay magpasalamat ka. Ibig sabihin, wow, there is something na ibinibigay ng Panginoon sa akin na mas vitamina ng aking spiritual life. Yan. Kung minsan may mga mananampalataya nasasaktan, ayaw tanggapin. Pero kailangan. Kasi we need that in the last days. Lagi sinasabi ng ating senior pastor, wala nang patumpik-tumpik pa. Kailangan in the last days, whether we like it or not, kailangan nang tanggapin natin, paniwalaan natin, and let's enjoy the Word of God, the presence of God, yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Dahil ang nais ng Diyos sa atin, habang hinihintay natin ang kanyang pagdating, we are always and always ready. Hindi lang nakahanda, kundi kailangan magpagamit tayo sa Panginoon. Patuloy na ikaw at ako ay magiging magandang halimbawa, magiging ilaw, amen, magiging daluyan ng spiritual blessings. Not only spiritual blessings, maging ang material blessings. Why not? Kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon upang mapagpalang isang tao materially, not only spiritually, not only wisdom, okay? Mga kaalaman, gamitin ng Panginoon ang buhay mo upang maraming tao ang magiging malusog pa. So, there are many ways in how God is. Now, punta tayo kaagad dito. Huwag kayong mag-alala kasi I try my best na kasi I just summarize yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng ating Panginoon Hesus. So ngayon, mag-focus lang po tayo dito doon sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng ating Panginoon Hesus. And then, next Sunday, mag-focus po tayo ang ginawa naman ng banal na Espiritu Santo sa mga kanyang mga alagad at mga mananampalataya. And then, yung mga unang mananampalataya hanggang ngayon. Because the Holy Spirit, hindi lang siya kumilos from the beginning, during the Old Testament, but maging sa New Testament, maging sa mga early church, maging sa mananampalataya ngayon. It is the same Holy Spirit. Hindi ho siya nagbago. Amen? Okay. Ngayon,
Itong when we see, because ito kasi propesya ni Joel. Ni Propeta Joel. He prophesied in the Old Testament that God will pour out. Yan. Ibibigay niya. God will pour out. Ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng mananampalataya. That is the prophecy of Propeta Joel. Okay? And when we see prophecy, ito po ay mangyayari. But gusto ko lang dalhin ko kayo doon sa when we say in the last days na tinutukoy ni Propeta Joel, okay, si Propeta Joel, siya ay propeta sa Old Testament. Even though, kunti lang po ang patungkol sa kanya, but he was considered a prophet. Even though nasa minor prophet siya, but he is still the prophet of God. Okay? Si Propeta Joel. Okay? And then, most of the Bible scholar, nabanggit po nila na yung starting, yung beginning, ang start ng last days ay nag-umpisa doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Okay. So, number 1 na ating makikita dito. So, ngayon, focus lang po tayo sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Okay? And then sa susunod na Sundays, ay focus po tayo doon sa buhay ng mga early Christians. Okay? Kung titignan natin doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, so clear, very clear, okay? Na yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, it is the work of the Holy Spirit. Hindi work ng tao. Kaya nga si Joseph na kanyang nobyo, wala silang contact. Okay? Because yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, it is the work of the Holy Spirit. Siya po'y naghilihi, hindi dahil kay Joseph na nobyo ni Mary, pero siya po ay naglihi. Ito po ay the work, trabaho ng Espiritu Santo. Okay, maintindihan natin? And it was prophecy na meron pong isang birhen na dalaga na manganganak. Yan. At yan po ang katuparan nga. Si Mary ay nagdalang tao at ito po ay trabaho ng Espiritu Santo. Yan. Okay? Kaya nga ho, ang tinatawag nating kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, this is the first coming of our Lord Jesus Christ. By the way, the first coming and the second coming of our Lord Jesus Christ ay both very important. The first coming, siya po'y pumunta dito as Redeemer, as Savior. Yung kinanta natin kanina. At ang kanyang pangalawang pagpunta dito, He will come as a king. Yan. Bilang isang hari, He will come as a king. At ang kagandahan yan, kasama kanya. Amen? Amen. Wow. Hindi ko ma-imagine how, pero that is the Word of God tells us. Na we reign with Christ, kasama natin ang Panginoon Hesus na maghahari sa mundong ibabaw. Kasi after the tribulation, by the way, marami pang mga tao dito. Siyempre, manganganak na manganak. So there are still a lot of people in this world. At ang magiging hari, kasi di ba yung 7 years, matandaan yan yung 7 years, ang maghahari dito ay si Antikristo. Siya yung hari. Magkakaroon na one form of government, one currency, one man rule. Yan. Okay? Magkakaroon ng autocratic kind of leadership na iisa lang ang leader sa buong mundo. And that is Antichrist. By the way, actually, ginamit
ginamit ni Antikristo yung pagiging hari pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ho, ang Antikristo, magpanggap siya na siya yung Messiah actually. Kaya marami pong mali lang. Remember? 3.5 years, magpanggap talaga siya na siya yung Messiah. Siya yung hinihintay ng sangkatauhan. Na magiging hari, actual na magiging hari ng sangkatauhan. Kaya nga, gagawa din siya ng mga miracles eh. Gagawa din siya ng mga miracles. Ang mundo magiging talagang maunlad. Maraming maging mayaman. Pagyayamanin niya lahat yung mga tao. During that time. Okay? Kasi gusto niyang linlangin. Kaya sinasabi niya, ako na ang hinihintay niyo. Wala na. Ako na yung Messiah. Hindi ba ninyo nakikita ang ginagawa ko? Kaya magmukha siyang angel. Ayan. Magmukha siyang yung mukha niya. Yung mga iba, natatakot sila sa mukha. Pero ang tapos, si Antikristo hindi ganun. Doon sa last 3.5 years, doon makikita yung kanyang kulay. Pero doon sa una, maamo ang kanyang mukha. Parang si Alice Go. Napapansin niyo si Alice Go? Sino nanonood sa kay Kwan? Sa investigasyon kay Alice Go. Di ba yung mukha niya parang ignorante? Parang Kwan maamo. Parang si Kwan saan si yung worship natin? April. Napakaamo. Pero iba si April. Kasi bakit maamo ang kanyang mukha? Dahil nagniningning si Kristo Jesus sa kanyang buhay. Di ba? Iba yun. Si Alice Go, parang may spirit of Antichrist kasi napakaamo yung mukha. Pero sa kanyang likuran, naku, napakatindi. Ako, lalo pag totoo yung spy, naku, grabe pala yun. Kasi si Antikristo ganon. Kaya kung minsan ang tao natatakot sa itsura, nako, maraming malilil lang dyan. Okay? And then yung 3.5, yun niya. Makikita yung totoo niyang kulay. Okay, ngayon, ang ating Panginoong Hesus, as I said, in the second coming, wow, siya po yung maghahari at kasama natin. Kaya nga ho, ang unang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa mundong ito, it is the work of the Holy Spirit. Hindi ito trabaho ng tao. Hindi trabaho ito ng kakayahan ng tao. Ito po ay trabaho ng banal na Espiritu Santo. Amen? Napakaliwanag po yan. Basahin po ninyo. Ayan. Diba? Napakaliwanag dyan, Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi ito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Alam po ninyo, isa sa mga nakita ko dito, ma-remember pa ninyo yung kung saan kayo nung tinanggap ninyo ang inyong Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Actually, spiritually, that is your spiritual birth. Okay? When you decided, kaya nga ito is an spiritual thing, ipinapakita ito yung spiritual birth din ng lahat ng mananampalataya. Kaya nga spiritual It's about the work of the Holy Spirit. Ang pagka-born again natin, ang ligtas natin, ang pagka-born again natin sa kaharian ng Diyos, that is spiritual. Kaya ang born again, that is spiritual. That is work of the Holy Spirit. Hindi ito physical. Ano yung physical na pupunta ka uli sa sinapupunan ng inyong ina para ikaw ay may panak? Hindi. It is spiritual birth. Okay? Spiritual birth. Sa ating gobyerno,
ang kailangan nila ay birth certificate. In heaven, hindi nila kailangan ang birth certificate mo. In heaven, kailangan nila ang spiritual certificate. Nakuha na yung sabihin? That you are born again. You are now part of God's kingdom. You are now part in God's family. Kaya nga ako, gusto ko yung mayroong iniisip ko minsan, na isa sa mga idadagdag sana ng mga mananampalataya na nakikita doon sa wall. Diba? Siyempre, importante yung birth certificate, And then pagkatapos yan, baptismal certificate. Okay? Ang isa sa idagdag natin, spiritual certificate. Yan. Ito yung araw na kung saan you decided to follow Jesus. Yung araw na kung saan tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang inyong tagapagligtas at Panginoon. Okay? Gusto ba ninyo mag-eso kami ng ganon? Pwede. Kasi very significant. Lahat ng very significant dapat lagi mong nakikita sa inyong bahay. Di ba? Itong taon na ito, dito ko tinanggap ang Panginoong Hesus. Ako, hindi ko makakalimutan. 1985, I think I'm 13 years old. 1985, December 24, alas 9:30 ng gabi, doon ko tinanggap ang Panginoong Hesus. Kasi Christmas, nung araw kasi, medyo mahilig kami sa Christmas celebration. Pero ang usually na ginagawa namin during Christmas celebration, it is evangelism actually. Ginawa namin Christmas party, Christmas celebration. Pero behind that, our main purpose is to evangelize. Kaya nga gagawa kami ng mga, kung paano ipinanganak ang Panginoong Hesus. Ang dami namin ginagawa Pero yung magmensahe, ang focus niya, bakit naipanganak ang ating Panginoong Hesus? Ang direksyon ng kanyang mensahe, para tayo po ay iligtas. Kaya evangelism actually. And during that time, yun ang nangyari, nagkaroon ng church ng Christmas celebration. And then yung pastor na nagmensahe, na-explain niya the reason why Jesus came. Why Jesus pumunta sa mundong ibabaw. Doon ang kanyang conclusion. At actually yung conclusion niya, natatawa ako. Kasi yung conclusion niya, di ba yung si Jesus Christ, yung pagkapanganakan. Pero yung conclusion niya, ipinalabas niya yung the life of Jesus Christ. Pero doon lang sa kanyang crucifixion. Naku, mangyak-yak ako during that time. Ganun pala ang ginawa sa ating Panginoong Hesus. Butit hindi ako taga-Kalinga kasi hahanapin ko talaga kung sinong nagpapatay sa kanya. Pero during that time, naku, sabi ng pastor, sino sa inyong gustong tumanggap sa Panginoong Hesus? Ako kagad. Pumunta ako doon sa altar. Kaya hindi ko makakalimutan yun. 1985, December 24, 9:30 ng gabi. That's my spiritual birth. Magmula noon, nakita ko, naging seryoso ang aking pananampalataya sa Panginoon. Kaya maganda na huwag ninyo kakalimutan. If you remember, sabihin nyo sa amin at gagawa tayo ng certificate ninyo. Ilalagan nyo sa wall para, dito ko pa itong araw nito, dito ko tinanggap ang aking Panginoong Hesus. Ako hindi ko makakalimutan yun because that's the start of my... Bagamat lumaki ako sa Sunday School, alam na ang tawag namin sa Sunday School, katulad yung kids church natin. Pero ang tawag namin noon ay Sunday School sa mga bata. Okay? Bagamat lumaki ako doon,
pero hindi ko talaga maintindihan. But during that time, naintindihan ko kung gaano kahalaga natanggapin ang ating Panginoong Hesus. Kaya, nag-decide po ako noon. And then I think after 3 years, because I was 18 years old that time, doon ako nagpabautismo ng tubig. Yan. Okay. Ngayon, so, my point here is that it is the work of the Holy Spirit. Second, okay, malapit na, ang pagbabautismo ni Jesus. Do you know, yung kanyang pagbabautismo ay again, ito po ay pagkilos ng banal na Espiritu Santo. When you decide something that you want to follow Jesus Christ, wow, that is actually work of the Holy Spirit. Okay? Pakita po natin ang ating Panginoong Hesus. Nung siya po ay nagpabautismo, and the window of heaven open, nabuksan, at from that, meron pong kalapati at pumatong sa ating Panginoong Hesus. That dove symbolizes the Holy Spirit. Jesus, sa kanyang pagbabautismo, it is, again, the work of the Holy Spirit. Remember, si Jesus Christ, tao siya. Tao rin siya, na katulad natin. Ang pagkakaiba lang, wala siyang kasalanan. Sa atin nagkasala. But Jesus is human being like you and me. Ang pagkakaiba lang, wala siyang kasalanan because purely it is the work of the Holy Spirit. Ang kanyang pagsilang, ang kanyang pagdating dito, it is the work of the Holy Spirit. Maging doon sa kanyang pagbabautismo. Again, it is the work of the Holy Spirit. Kaya nga ho, yung decision mo at decision ko na nagpabautismo, this is the work of the Holy Spirit. Pag nag-decide ka na sinabi mo, Lord Jesus, I want to follow you. Pag sinabi mo yon, andon ang banal na Espiritu Santo to move, to touch you, manahan sa'yo, kikilos sa'yo. Kaya nga ho, ang ating Panginoong Hesus, when Jesus Christ baptized, nakita po natin. Pero hindi naman ibig sabihin na pag magpabautismo ka mabubustak na yung langit at the same actual na sinabi. This is just a yes. Kaya nga yung dove is symbolize the Holy Spirit. And the Holy Spirit, actually, hindi natin nakikita. Okay? Kaya when, sa time na nag-decide ka ng magpabautismo, wow! Grabe ho. Meron at merong pagkilos ng banal na Espiritu Santo dyan. Okay. Kaya nga ho, it is our prayer. It is our prayer na when we decide, after na maintindihan natin, ma-explain namin ang pagbabautismo sa inyo, sana ho, hindi na kayo magdadalawang isip, hindi pa nagpabautismo ng tubig, huwag kayong nagdadalawang isip. Because since that you decide na yes, immediately the Holy Spirit will work. Yeah, the Holy Spirit will work sa inyong buhay. Like our Lord Jesus Christ. Okay, pangatlo. Pangatlo po. Remember, when Jesus Christ was born, it is the work of the Holy Spirit. And then, kailangan siyang magpabautismo, andun pa rin ang banal na Espiritu Santo. By the way, ang pagkakaiba ng banal na Espiritu Santo sa Old Testament at sa New Testament, in the Old Testament, kadalasan, the Holy Spirit is come and go. Pupunta siya sa tao, kung ang taong ito, ang mga Israelites, ay sumusunod sa Diyos. Pero pag matigas ang ulo, aalis yung banal na Espiritu Santo. One example is Saul, King Saul, and even King David. When King David committed sin, the Holy Spirit depart. Kaya ang sabi niya, restore unto me. In the Old Testament. But since in the New Testament,
And in the early church, napakaliwanag po yung propesya ni Joel na kung ang isang mananampalataya, tinanggap niya ang Panginoong Hesus, automatic ang ating katawan, ang ating buhay, ay maging templo ng Espiritu Santo. Pero meron pong challenge sa New Testament. Anong challenge na ito? May kasalanan na hindi napapatawad. And that is blasphemy of the Holy Spirit. Bagamat in the New Testament, it's by God's grace na andyan yung banal na Espiritu Santo. When we receive Jesus Christ, tinanggap din natin ang banal na Espiritu Santo, and what we need is, we must be always filled or mapuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo. Pero mayroong hamon, mayroong challenge, na ang kasalanan na hindi napapatawad sa harapan ng Diyos is blasphemy of the Holy Spirit. And we will discuss that siguro sa mga susunod na mga araw. Okay? But the good thing is that in the New Testament, kakaiba. Dahil pag ang banal na Espiritu Santo ay pumasok sa atin, yan ay mananatili and then tuloy-tuloy to work with us. Like our Jesus Christ. Doon sa, if you remember, okay? Doon sa buhay ng ating Panginoong Hesus, mahaba ang kanyang preparation for the public ministry. Actually, yung public ministry lang ang ating Panginoong Hesus is just 3 years. Nag-umpisa siya noong 30 years old siya. Could you imagine 30 years of preparation? Kasi kailangan siyang ihanda. At isa sa kanyang process, kailangan siyang dadaan sa temptation. Okay? But here is the good news. When Jesus, bago siya haharap sa proseso, kailangan siyang haharap, dadaanan ang proseso, yung process, because of the 3 years public ministry. 3 taon lang yan, pero matindi klase ng kanyang haharapin. Hindi basta-basta. Kaya nga, during his process. But remember, before Jesus faced the temptation, before Jesus faced the devil, ano ang mababasa natin dyan, please? Ayan, o. Again, mula sa Jordan, nung siya po ay nabaptize, bumalik si Jesus, ano ho? Napuspos ng Espiritu Santo. Bago niya harapin ang temptation. By the way, temptation is also a part of our process. Kailangan niyang harapin. At ang temptation, by the way, temptation is not only about fleshly desire sa mga opposite sex. No. Kung titingnan natin yung temptation ng ating Panginoon Hesus, there are 3 kinds of temptation here. Yung mga preacher, ginagawa nilang 3G. Yan, 3G daw. Girl, gold, glory. Kung titignan ninyo itong, if you try to analyze the temptation of our Lord Jesus Christ, pinagdaanan niya yan. The desire of the flesh. The desire of, yung treasures in this earth. And the desire to become, yung maging tanyag, maging glory na pinupuri ng mga tao. At kung titingnan niyo nga sa nangyayari sa ating panahon ngayon, ganun. Merong 3 desire ng isang tao. Desire to satisfy his physical. Desire na maging, alam niyo, yung napakayaman. And a desire na siya po ay maging kilala
ng sangkatauhan. Ako'y natatawa kung minsan. Maalala yung mga nag-file sa COC? Sa daming kaso, nag-file pa rin sila. Parang, alam mo yung desire na ikaw pero gustong kilala ng tao sa kabila ng inyong pagkatao? You see? You see that? Nakita niyo? That is temptation actually. Sa kabila ng maraming kaso na hinarap, sa kabila ng maraming napatunayan na ginawa, na hindi ka nais-nais, corruption, pagpatay, o ano man yan, meron pa rin siyang, parang kapalmoks. Napapasin niyo yan? Because of that burning desire, they want glory. They want honor from the people. They want more kayamanan. You see? Now, our Lord Jesus Christ, hindi siya exempted. Pero ang pagkakaiba, bago niya harapin, He was filled with the Holy Spirit. Amen? Remember, this promise is not only for our Lord Jesus Christ as a man, but it's also a promise for every one of us. Amen? That's the good news. That's the good news. Kaya nga ho, kailangan natin ang banal na Espiritu Santo. Jesus Christ Himself, before He faced the temptation of this world, bago niya harapin ang diablo, siya po ay napuspos ng banal na Espiritu Santo. Sa ayaw at gusto natin sa mundong ito na ating kinalalagyan, there are a lot of temptation. The devil is double na kumikilos siya. Lagi natin sinasabi, the devil is here to, ano ang reason why the devil is here in this earth? To steal, to kill, and to destroy. Actually, the devil knows yung plano ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ho siya, gaagad kumilos. Do you know? Do you know that Lucifer knows the mission of our Lord Jesus Christ? Alam niya. Kaya since in the beginning, doon sa kanyang kapanganakan, kumikilos ang diablo. Makita niyo, mapansin niyo yun, kumikilos ang diablo? Ano ang ginawa ni Haring Herodes? Gusto niyang patayin talaga. Because even Herodes, he knows. The devil knows. But because it is the work of the Holy Spirit, no one can hinder the work of the Holy Spirit. Praise God! Kaya nga ho, nangyari po ang dapat mangyari na kailangan siyang may panganak. Okay? And then, he was filled or full with the Holy Spirit. Mga kaibigan, mga kapatid, lahat po tayo, we need the Holy Spirit in the last days. Alam po ninyo, isa sa mga, according to Christian news, they try to understand why marami pong mga talagang noon ay talagang mainit na mananampalataya. But after 10 years, after 15 years, after 20 years, hindi ho siya nakapagpatuloy. And according to the research, kadalasan, yung mga nag-backslide, hindi na kumikilos ang banal na Espiritu Santo sa kanilang pong buhay. That's according to the research. That's why they always make it sure na ang mga mananampalataya, maintindihan nila kung gaano ka-crucial, kung gaano ka-importante ang role, ang ministry, ang work ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya
mga mananampalataya sa mga huling araw. Ito pang isang resulta ng research. Kadalasan sa mga nagiging kulto, meron kaming doon sa aming pag-aaral, we study about the cult and the occult. So may dalawang klase ng kulto na nasa sanlibutan. When we say cult, ito yung mga sa nakikita mong physical na kaanyuan, talagang wala kang masasabi na sila po ay sumusunod sa banal na kasulatan. Because they are using scriptures also. Pero, bakit siya tinawag ng mga Bible scholar na cult? Because of the wrong interpretation. Okay, naintindihan natin? Yun yung cult. They are using the scriptures, but yung iba, wrong interpretation. Second, because when they interpret the scripture, they are not guided or they are not full of the Holy Spirit. Okay? Naintindihan? Automatic, pag when a Bible scholar, when a theologian, because they are also theologian actually, when they study and interpret the scripture, nanggagaling lang yon doon sa human understanding, human knowledge, by knowing yung mga different religion in this universe, doon yung basis ng kanilang pong interpretation. Maybe their experience. Okay, naintindihan natin? Because they depend on that. They are not actually knowledgeable doon sa pagkilos, the role in the Holy Spirit since in the beginning. Kaya, when they interpret, nanggagaling sa sariling kaalaman at research. And even scientists. That's the difference actually. Kaya nga ho, maging ang paglikha ng banal na kasulatan na ito, it is the intervene and control of the Holy Spirit. You know why? There are more than 40 writers of the Bible. Want to prove that it is the work of the Holy Spirit. Could you imagine? 40 writers, 40 authors ang sumulat ng Bibliang ito because the Bible is composed of 66 books at iba-ibang writer ang sumulat. Okay? But there are only one Holy Spirit who guide them, who give them wisdom from God. Kaya nga ito ang nakapagtataka. That's why this is a one proof that the Bible is really a work of the Holy Spirit sa mga writers. Hindi sila magkakilala. These 40 writers of the Bible, hindi po sila magkakilala. At ito pa, yung mga iba, how many years ang gap? But when they write the scriptures, hindi nagka-contradict. Why? Because of the Holy Spirit.
You see? Nagkaroon lang ng mga ibang salin ng contradict because of the nadagdagan. Like, yung mga iba kasi, dinagdagan nila ang Bible, 66. Mga iba, 73 books of the Bible. Yung mga iba, kulang. Yung mga iba, tinanggal yung original, pinalitan nila yung gusto nila. Para yung religion ay mapatunayan na it is a biblical. Pero pag kukunin natin yung original na pinanggalingan ng Bible, which is Hebrew and Greek, ay nako, wala doon. This is the work, the result, the fruit of the divine intervention of the Holy Spirit sa mga writers. Okay, yan. Last na tayo. Pagkatapos na ang nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng ginawa ng dyablo upang tuksohin siya. Meron pa nga, yan. Mamaya na yung kano yun. Unang pala, no? Second to the last. Ganito ho yan. Ang ating Panginoong Hesus, God, Jesus Christ is want to show to us also that if we recognize and we make it sure that tayo po'y puspos ng banal na Espiritu Santo, ito po yung 100% na mangyayari. Ikaw po ay magtatagumpay. Amen? Like our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our best example. When we face a lot kind of temptation in this world, Jesus Christ, make sure that always focus our eyes on Jesus. That's the reason why we always focus our eyes on Jesus, because Jesus is the best example. Even for us, Pastor, we don't like you to focus your eyes on us. Sometimes, may mga tao na focus sila sa kanilang leader, sa pastor. Kaya pag bumagsak yung pastor, bagsak lahat. Yun yung pinakamasakit actually sa buhay ng isang pastor. Kung minsan hindi ako nasasaktan kung minsan yung isang tao matigas ang ulo. Pero ang pinakamasakit at very dangerous kung ang isang mananampalataya nakafocus sa akin. That is so dangerous sa buhay namin. Na parang ang tingin na yung isang tao sa isang pastor, Diyos na. Wow! Doon yung sobrang masakit. And so sad to say, ang daming ganyan. Do you know Kay Buloy? Diyos na ang turing ng tao sa kanya. Kaya sinasabi lang, kami po ay handang magpakamatay dahil sa kanya. Nakakalungkot. Dapat, ang itinuturo namin dito, kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa Panginoong Hesus. Kahit anong mangyari, susunod ako sa Panginoong Hesus. Kahit anong mangyari, ang prinsipyo ng Biblia, yun pa rin ang aking hahatakin. Yan ang itinuturo namin. All of us, let us focus our eyes on Jesus. Please, don't focus your eyes on us. Because we are just instrument. We are just instrument. Kami po lang ho ay tinawan ng Panginoon upang gabayan po namin kayo sa inyong pananampalataya, sa inyong relasyon, sa inyong paglago, sa inyong Christian living sa Panginoong Hesus. That is our role. Jesus Christ. Alam po ang ating Panginoong Hesus,
bago siya umpisahan yung public ministry. Kumbaga itong public ministry, siya po ay makikita na sa publiko. Makikita niya yung buhay niya nung bata siya, tapos yung mga writers ng the full gospel, yung writers pagkatapos agad-agad yung kanyang, ano yan? Pagbabautismo. Ano kita niyo? 30 years old kasi siya nung nagpabautismo siya. Ay yung from 1 year old hanggang 29 years old. Asa ng ating Panginoong Hesus? Mostly, the Word of God tells us that during that time, that's the time ng ating Panginoong Hesus ay inihahanda ng God the Father. Remember, Jesus is human like you, like me. He need also to be prepared. Yan yung oras na ginugol ng ating Panginoong Hesus ang kanyang ugnayan, ang kanyang oras sa God the Father doon sa ministry na kanyang hahatakin, na kanyang mission na kanyang gagawin. Because His mission is impossible mission. Sino sa inyo ang nakakapanood ng mga impossible mission? The mission of Jesus Christ is more than that. As a human being, it's impossible. But, as I said, doon sa kanyang pag-umpisa ng kanyang ministeryo, again, let us read that verse, please. Okay. So, pagkatapos na napagtagumpayan niya ang lahat ng temptation ng kaaway, pero dahil siya po ay puspos ng banal na Espiritu Santo, ngayon nakahanda ho siya sa kanyang public ministry. Bumalik siya sa Galilea, si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan, napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinaguga at hinangaan siya ng lahat. During that time actually, people don't understand, hindi talaga nila naniniwala si Jesus Christ ay Diyos. Kasi kita-kita nila, naipanganak siya sa kanyan. Naipanganak lang sa ordinaryong pamilya yan. Karpintero lang ang kanyan, tatay niya. Si Maria ang kanyan, nanay niya. Ordinaryong tao. That's why people believe Jesus Christ, hindi Diyos yan. But, ang banal na Espiritu Santo ay kumikilos sa kanyang buhay. Jesus Christ, ipinakita niya yung dapat mangyari din sa buhay ng mga mananampalataya. Lahat ng mananampalataya, sayaw at gusto natin, kung ang isang mananampalataya ay seryosong susunod sa ating Panginoong Hesus, meron kang gagawin na ministeryo. Maring this time, it's time na dinidiscover mo pa, dinidiscover ang pwede po pang gawin sa ministeryo ng Diyos. But since time naman, madiscover mo ang pwede mong gawin, but ito ang isang prinsipyo na tinuturo ng ating Panginoon sa atin, ang prinsipyo na kung saan, when you do the ministry, dapat tayo po ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Amen? Jesus Christ Himself, even though He is 100% God, hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ng banal na Espiritu Santo. Because He is also 100% man. That's why Jesus Christ, ipinakita niya ang kanyang buhay para maging magandang example sa atin na pwede nating tularan. Jesus Christ, before He start the public ministry, He was full